Hi guys! Welcome to Mama Juice Channel! So, ayan guys, andito tayo sa bahay ngayon. Wala namang masyadong ganap. So, napag-isip-isip ko na mag-vlog. Kasi meron palang dumating na package. Naka-brief lang si Jacob guys. Wala siyang short. Jacob, ayaw pag-wave dyan. Kasi wala kang short. Batang to. So, yes guys, today's Tuesday and it's afternoon. It's like around almost 3. And then, while waiting for the time na mag 4 kasi kailangan natin pick upin si Natalie maya lang kunti. And then it's so mainit kasi kung aagahan kong pumunta sa school. So wala namang dapat i-rush, 'di ba? So napag-isip-isip ko na mag-vlog na lang, ganun. So yeah, today, andito lang kami sa bahay. Kaninang morning, actually, wala nang pasok yung mga bagets, guys. But, si Natalie, need pa niyang pumunta sa school kasi meron pa silang mga pa-clearance and everything. Diba, meron tayong ganun before. May ganyan tayo nung high school. High school lang siguro meron, diba? Kasi elementary, feeling ko wala namang pa-clearance tayo noon. But, nung high school tayo, naka-brief talaga siya guys, pag-show. So, nung high school, sa panahon ko, meron din kami pa-clearance, kailangan pa namin bumalik sa school, pa ulit-ulit na mga siguro I think 2 weeks talaga na pabalik-balik sa school para lang ma-complete yung signing of clearance ng ating mga subject teachers and iba pang mga school staff like the librarian, principal, so kailangan niya mag-sign like the guidance counselor, something like that, yeah. So kailangan pang bumalik 'di ba sa school para mag-signing of clearance. Ganon din kay Natalie ngayon. Noon sa aming panahon, guys, kailangan talagang pahirapan yung pag-sign noon, guys. Naalala ko noon, tapos yung ibang teacher naman before mag-sign sa clearance natin, kailangan talaga mayroon silang iuutos or mga ganong klaseng before sila magbigay ng kanilang signature. And then of course, kailangan complete yung mga projects. Yung sa ngayon, tawag nila sa project is performance task, which is PETA. So yan yung nila, mga tawagan nila ngayon. But yeah, si Jacob kasi grade 3 pa lang. Yeah, grade 3. So mag-grade 4 na siya next opening, guys, sa klase. So, mag-grade 4 na siya. And meron silang pa-clearance. Chinat ako ni teacher kanina. Pero si teacher, syempre, mga elementary, di ba, parang hindi pa talaga sila wala pa silang alam kung, di ba, baka lang nila, mapunit, magisi lang yung clearance paper. So, yung mga teacher na lang, yung mga advisors, ang sign sa mga clearance nila, guys. But yeah, that's it. No need na for Jacob to go back to school. Si Ate Nat na lang. And I think this whole week, yung school nila is talagang parang in-schedule nila like this week lang ba? This week is the signing of clearance and doing the performance task. Bago ko papatagalin, di ba remember guys, pumunta tayo sa Cebu first week of May. May 2, I remember that, May 2, kasi May 1, pumunta tayo, and then that was Labor Day, walang pasok. So, May 2 yung appointment namin sa passport appointment. And then, successful yung yung lakad natin doon. And, si Ma'am Con, siya yung si Ma'am Concepcion, siya yung hinire namin na meron kasi silang travel agency na business. So, siya yung hinire namin na, to help me to do my paperworks para makakuha ng passport. So, nung nagpunta kami doon sa Cebu, complete na talaga lahat. So, yung akin na lang is to show up. Yes, to show up sa DFA office. And so, yeah, right now, kaninang mga 30 minutes ago, may tumawag sa cellphone, LBC! And finally, guys, yes, andito na ang ating passport! We got the passport! So, yes, guys, i-unpack. I-unpack natin ang ating passport, guys. So, ayan na, guys. First time ko magka-passport, guys, as in. Nung dalaga ako, wala akong passport kasi ba't naman ako kukuha ng passport? Wala naman akong passport. I mean, wala naman akong planong mag-abroad, di ba?
Oo, kasi wala naman akong pera pang pang travel abroad. But syempre, meron tayong afam char. Yung asawa natin is puti, and then malay natin makapunta tayo sa labas ng bahay. No, labas ng Pilipinas. Char lang. Okay, so ito na siya. Ayan na, na natin. And then, meron tayong 3 passport dito. Siyempre, tig-isa kami. So, hindi ko na sinayang yung time o yung panahon nung napag-isip-isip ko na kukuha ako ng passport. Sinabihan ko agad si asawa, hindi lang ako, kailangan sabay na yung mga bagets. And then, yes, sabi niya, of course, kailangan kuhanan ko din sila kasi walang maiiwan. Kung tayo ay aalis ng Pilipinas, dapat kasama yung dalawa. Of course, no? And eto na, guys, we got the passport! Ta-da! Oh my gosh! Oh my. Guys, huwag kayong happy lang ako, guys. I'm just so happy. Kasi, yes, of course, first time natin magka-passport, no? So, ayan. Where's Jacob's here? Sorry, Gino. Yung aso namin walang passport. So, this is Ates. Wow! Meron na siya. Tama ang mga spelling. So, very good. 5 years lang. 5 years lang yung sa mga bata. I thought it's 10 years. Ito, Jacob. 2024 and valid until 2029. Pero alam ko yung akin is 10 years, guys. Oh. Ayan. 2024 valid until 2034. Oh my gosh. So mine is up to 10 years yung validity niya. So yeah. Here is our passport. So this is mine. This is Jacob. So success yung ating lakad sa Cebu. And I'm so happy. OMG. So plano ni asawa, sabi niya punta kami sa ganito, ganyan. Punta kami doon. Sabi niya, punta daw kami China. Oh my gosh. Dahil ba Chinese ka? Char. But yeah, that's it, guys. I'm so happy kasi andito na yung passport natin. Yay! So, next step is, hindi naman natin alam yung panahon. It's up to God. It's God's willing. If it's God's willing na punta somewhere, di ba? Why not? Kung hindi naman, pang valid ID. So yeah, that's it, guys. I'm just so happy. I'm just sharing it with you, that, we got our passport and everything. So yeah, are you happy? Yeah. So, yours is right here. Ta-da! Smile, smile! Ta-da! Ta-da! Talagang nakisali din siya. Yes, guys, yun na yun, guys. Kasi I think kailangan ko nang kunin si Nat sa school. That's it for today's vlog. Thank you so much for watching. Bye!